Kung magkakilala si Martin Romualdez at si Diskaya, ibig sabihin sangkot na si Martin Romualdez sa mga skandalo ng mga Diskaya. Oo, sandali ah. Medyo ano yun ah. Tuloy pa nga natin. Sige, Miss. Pareho kayo na ina-identify nyo na siya mismo yung kaharap ninyo na sinasabing ang may-ari ng bahay, si Speaker Romualdez, at kailangang umalis na kayo? Kindly answer, use the microphone. Tama po, Your Tama po, sir. So, maski Bakit kailangan magtakip ng muka? Kung yun lang yung sasabihin nila. No? Ang ina-expect ko kasi at ang hinihintay kong madinig ho, mga kababayan, na si Diskaya, eto meron kaming patunay o kami yung testigo na si Diskaya at itong si Martin Romualdez ay may isang proyekto doon sa mga ghost project, no? At eto yung mga patunay namin, nakurakot din si Martin Romualdez. Ang sinasabi lang at pinag-uusapan dito, mga bossing, ay sinabi daw ni Diskaya na si Martin Romualdez ang may-ari ng bahay. Bawal na po bang maging magkakilala kung sakali? Nahihirapan ako intindihin, no? Nahihirapan ako i-connect, mga bossing. No? Tuloy nga. ngayon, sa susunod na panahon, sa ibang pagkakataon, ganyan pa rin ang inyong magiging statement. Correct, Your Honor. O ngayon, Curly, it's your turn. Your Honor, okay lang po ba tanggalin nila yung face mask nila? Kasi sa totoo lang po, talagang hindi ko sila naaalala kahit sa panaginip ko na naginip. Tapos eto paulit-ulit ho, mga kababayan. Simulat sa pool pa lang po, hindi nagbabago yung statement ni Diskaya, mga boss chief mo, sir. No, actually napanood ko na to. Hindi nagbabago yung kanyang statement patungkol ho, mga boss chief mo, sir, doon sa kung nagkaroon ba sila ng transaksyon ni Martin Romualdez. For you to identify them, it's for them to identify you. No? Your Honor, wala po kasi ang maalalang transaction at saka That's your nakapas. option to deny. What we're establishing here is the fact that there are two witnesses present here under oath na sinasabing nagpunta ka doon at nine-name drop mo, totoo man o hindi, si Speaker Romualdez na siya nagmamay-ari, bagong may-ari nung number 30 Tamarind Street sa South Forbes. Okay? Yun lang naman eh. It's not for you to be able to, hindi naman ikaw. So tama nga si Mayor Vico, panay kasinungalingan kahit harap-harapan. Hindi ko, uulitin ko mga kababayan. Para saan tong mga witness na ito? Para patunayan na magkakilala si Martin Romualdez at eto pong si Kerly Diskaya? So ibig sabihin pala kung nataon na kapitbahay ko si Kerly Diskaya at magkakilala kami, dawit na din pala ako doon sa mga flood control at sa mga ghost project. Yung witness against them eh. I don't know if I'm correct. Secretary Bida, kindly help me out, or Dong, PG Dong. Yun nga po yung hinahanap ko eh. No? Kasi pagkakita ko nung balita, ayan, mga witness daw po laban kay Martin Romualdez, no? Tapos sabi ko, nako, eto may witness na yata talaga. Mukhang mag-uumpisa na akong bumaliktad at mukhang mag-uumpisa na akong kalabanin si Martin Romualdez. No? Kaso etong parang kulang na kulang witness sa pagbili ng bahay. At si Martin Romualdez ang sinasabi nilang nakabili ng bahay. At si Kerly Diskaya ang nagsasabi na si Martin Romualdez ang nakabili. Unang-una, kung papatulan talaga natin, o ano naman, contractor, siguro ipaparenovate kay Diskaya. Hindi ko alam ba't ano to, siningit ito mga bossing. Kung bakit may ganito pa. Tama ba yon? Wala siyang karapatan na i-identify yung nagturo sa kanya? Opo. Ang right to confrontation ho kasi, kung yun ho ang iniisip ni Mr. Diskaya, will come at the appropriate time. But for purposes of identification, ang kakailanganin lang po ay yung taong mag-identify dun sa taong kikilalanin. Thank you, PG Dong. Sige, say your piece. Your Honor, gusto ko po sanang ma-identify po muna yung dalawang nagtuturo sa akin kasi kahit ni minsan po, hindi pa po ako nakakapasok sa South Forbes Park.
Hindi ko pa nga alam kung ano mga uri ng mga bahay meron doon. So, malabong-malabo po talaga at wala po akong inuutusan na kahit sinong broker kasi takot po akong bumili sa mga lugar na yun. Ang kaya ko lang bilhin po ng mga lupa sa lugar Hindi, sa totoo lang ho, mga kababayan, yung sinasabi ni Curly Discaya na sa tingin ko, yung ang pinapasok o pinupuntahan niya lang ay yung kayang-kaya niyang biling lupa. Kaya tingin ko naman, billion-billion yung pera ninyo. Di ba? Billion-billion yung pera nila. Kaya mo din doon, no? Kaya mo din bumili doon. Ikaw pa. lang po ng mga Pasig na hindi ganun kamahal ang presyo ng lupa. Hindi ko naman sasabing bumili ka eh. Hindi naman yan sinasabi, ikaw ang bumili. Anyway, that's it, ano? Ang sabi Ayun na yun. That's it na. Mayroon lang witness na sinasabi na si dating House Speaker Martin Romualdez ang may-ari ng bahay na sinasabi daw ni Curly Discaya. Sige nga, tuloy pa natin. Wala yung connect eh. Hindi ko makonect talaga eh. Mr. Chairman, contractor daw. Ikaw daw ang contractor. Yun ang sabi. Hindi sinabing ikaw ang bibili. Your Honor, hindi pa po kami nakakapasok sa Forbes Park. Settled na yan. Isang beses. Opo. They pointed to you, they identified you, and you are denying. Period. Mr. Chair, follow-up question. Yes, Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Miss, yung mas malayo sa akin, may nabanggit kayong law firm na kasama nung pagpapaalis sa inyo at pagpasok ng bagong may-ari. Aling law firm po iyon, for the record? Let me just check po my email, Your Honor. Tapos pakisabi na lang sa aming komite through the chair para lang mabuo namin yung sinasabi For that niyong matter, kwento. kung Yes, alam Mr. nyo Chair. rin, ang sinasabing si Speaker, pero si Speaker ba ang nasa deed of absolute sale? Kung hindi, sino? Kung alam ninyo. It's Golden Peasant po. Golden Peasant Holding Corporation, di ba? That is. Na ang major stockholder, isa nangangalang Paras. Hindi ko lang po sigurado. Yes. But for the law firm, it's Ocampo Manalo Valdez Lim. Ng putik na yan. Wala naman ako nakita o narinig na Romualdez doon. Bato! Ay, Diyos ko. Ulit ka! Oh. Kasi ang hinahanap, yung connection ni Martin Romualdez at yung sinasabing siya yung bumili. Tuloy na. Salamat po, Mr. Chair. Una, a point of information lang. Nabanggit po kasi kanina na dapat sana fina-flag na ng COA yung mga iniimbestiga ng aming komite na flood control projects, either na ghost or substandard. No, yung sinabi kanina ni Senator Kiko. So, yung point of information dyan ay, in fact, ang COA ay nakapag-flag na ng 4 na Sa totoo lang, mga kababayan, para saan para saan din dalawang witness? Boss Mark, natapos na lang ang Senate hearing. Wala pa rin mga ebidensyang ipinakita. Yan nga yung sinasabi ko eh. It seems to me these two witnesses are paid off. Sabi ni Kimi, USA. Sabi ko, paggising ko, sinend sa akin, Boss Mark, may witness na daw. 2. No? Yung 2 witness, ito panoorin mo. Ngayon, no, hinihintay ko mga kababayan. No? Nasabihin, ito pong si Curly Discaya at ito pong si Martin Romualdez ay may parehas pong proyekto na naglaho na hindi na nangyari, na hindi or whatever, na hindi natuloy. Yun ang ini-expect ko. Sabi ko, naku, ihahanda ko. Kailangan, kumbaga, mabusisi ko ng maayos, ihahanda ko yung sarili ko. No, sa oras na nagkaroon ng matibay na ebidensya at sa oras na nagkaroon ng talagang makapagsasabi na sangkot si Martin Romualdez, babaliktad na ako, sabi ko.
Narinig natin. Anak ng tinapa. Ang narinig natin ay sinasabi ng dalawang witness na may binili daw si Martin Romualdez at ang contractor si Kerly Diskaya. Tapos na. Miski ho patulan natin mga bossing. Yung sinasabi ng dalawang witness Mukhang wala lang, normal sa buhay ng tao. Yung isang tao may pambili ng bahay. Yung isa naman contractor, tagagawa ng mga establishmento at mga proyekto. Normal naman 'yun.